Ang pasasalamat ay lengguwahe o tinig ng pusong nakaaalaala. Gratitude is the language of the heart that remembers. 10 ketongin ang sumalubong kay Jesus nang papasok na siya sa isang nayon patungong Jerusalem. Namanhik ang mga ito at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Agad-agad sinabi ni Jesus, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At habang sila'y naglalakad, ang sabi sa Ebanghelyo, gumaling sila, naging malinis sila, nawala ang ketong. Malungkot at mahirap ang buhay at kalagayan ng isang may ketong. Katulad ng kalungkutang nadarama ng isang may COVID-19. O higit pa, inilalayo siya sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi siya namumuhay sa sambayan ng kanyang nakasanayan because lepers lived in an isolated place. They are quarantined because they are judged and considered unclean. They cannot go to the temple and render their offering. Ang humahatol o nag-a-assess na sila ay marumi o malinis ay ang mga saserdote sa templo. Kaya nga sinabi ni Jesus na sila ay pumunta at pakita sa mga saserdote. Ang mga saserdote rin ang magsicertify na talagang malinis na at magaling na sila at malaya na rin silang makababalik sa pamilya, sa kanilang sambayanan at makaparoroon na rin sila sa templo. Nang mapansin ng isa na may ketong, isang Samaritano na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Ang sabi sa Ebanghelyo, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Out of the 10 lepers that were physically healed and cleansed by Jesus, only one came back to give praise, to worship, and to thank Jesus the Lord. Ang pasasalamat ng Samaritanong ketongin ay kahanga-hanga. Samaritano siya. Ibig sabihin, hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, dayuhan, isang pagano, ngunit siya ay nakinabang sa tulong at pagpapala mula kay Jesus. He did not deserve that healing grace from Jesus, yet Jesus made him clean. Jesus healed him. And he remembered who he was. The heart that is grateful sees everything as a gift, undeserved, yet given just the same. Ang pusong mapagpasalamat, nakikita ang lahat, tinitingnan ang lahat bilang mga regalo, bilang mga biyaya. Hindi karapat-dapat tumanggap, ngunit minarapat. Ito'y sadyang mabuti dahil mabuti at maganda ang loob ng Diyos. That's why grace is called a gratuitous gift. The grateful heart is also a joyful heart. Hindi pwedeng nagpapasalamat ng parang, salamat na lang ha? Pag nagpapasalamat, yung totoong pasalamat, talagang hindi matapos, salamat talaga. Joy, with joyful heart. Makikita natin ang dakilang katuwaan at kagalakang ito sa ketonging Samaritano mismo na pinagaling ng Panginoong Jesus. His heart was filled with so much joy and overwhelming happiness. Sabi sa Ebanghelyo, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos.
Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Where is that joy coming from? It springs from a newfound hope and newfound life and newfound anticipation. Makababalik na siya sa kanyang mga mahal sa buhay. Makababalik na siya sa kanyang sariling tahanan. Muli na niyang makakasama ang kanyang mga kaibigan. And who made all these things possible? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. And so the most appropriate response to this healing miracle is his worship of Jesus Christ. This leper who went back to Jesus praised and worshiped the Lord, received not only physical healing. All of them were healed, but it was all physical healing. But in a deeper and more profound kind of healing, a deeper healing has been granted to this Samaritan leper. It was not only physical, it was a spiritual healing. Sabi ng Panginoon, tumindig ka, tumayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. My brothers and sisters, in a world where COVID-19 is still a danger for all, let us pray for healing, physical and spiritual healing, for all those who are currently infected with the virus. For all of us is spared from the difficulties brought about by such a dreaded virus. Let us be grateful. Let us go back to Jesus. Let us kneel, give praise, and worship Jesus, the Son of God, who continues to protect us from all